Nung unang panahon, kapag tahimik ang gabi at maliwanag ang buwan sa kalangitan, ang mga matatanda ay mahilig magkwento. Mga kwentong matagal nang ipinapasa mula sa ating mga ninuno hanggang sa mga susunod na henerasyon. Mga kwento tungkol sa mga nilalang na sinasabing gumagala sa dilim ng gabi. Sinasabi nila ang mga kwentong ito upang ipanakot sa mga bata, upang hindi sila magpagala sa labas. Lalo na kapag sumasapit ang gabi. Sa ganitong mga gabi, kapag maliwanag ang buwan sa kalangitan, ang mga bata ay nagtitipon-tipon upang makinig sa kwento ng lola. Tahimik silang naghihintay, nakaupo sa paligid ng apoy, habang ang mahinang liwanag nito ay marahang sumasayaw sa kanilang mga mukha. Alam mo ba ang kwento sa likod ng isa sa mga pinakatatagong alamat ng ating lahi? Halika't pakinggan ang kasaysayan ni Tala. Sa isang liblib na kubo na napapaligiran ng luntiang gubat, mapayapang namumuhay si Tala. Ang kanyang mga kamay ay sanay sa paghahalo ng mga ugat at dahon, at maging ang mga insekto ay nagsisilbing sangkap sa kanyang mga halamang gamot. Para sa kanyang tribo, siya ay isang manggagamot, isang tagapangalaga ng sinaunang kaalaman. Ang payapang pamumuhay sa nayon ay nagambala sa pagdating ni Padre Antonio, isang preleng Kastila na may dalang bagong pananampalataya. Kinundena ng pari ang mga gawain ni Tala. Tinawag itong erehe at gawa ng demonyo. Hindi nagtagal, isang misteryosong sakit ang kumalat sa buong pamayanan. Walang lunas na matagpuan, at sa gitna ng takot at desperasyon, ang sisi ay mabilis na ibinato kay Tala. Siya ang mambabarang, ang salarin sa kanilang pagdurusa. Dahil sa utos ng pare at sa galit ng taumbayan, si Tala ay dinakip at dinala sa gitna ng plaza. Itinali siya sa isang haliging kahoy, handa ng parusahan sa harap ng lahat. Ngunit bago pa man dumapo ang latigo sa kanyang katawan, bumulong si Tala ng isang hindi maintindihang orasyon. Sa isang iglap, isang makapal na kumpol ng mga kulisap at alitap-tap ang bumalot sa buong plaza. Ang sigawan ng galit ay napalitan ng hiyawan ng gulat at takot. Sa gitna ng kaguluhang nilikha ng mga insekto, kinalagan ni Tala ang kanyang sarili at mabilis na tumakbo patungo sa kaligtasan ng gubat. Hindi na siya muling nakita, ngunit ang kanyang kwento ay nanatili. Ang alamat ni Tala, ang mambabarang, ay naging isang makapangyarihang simbolo. Isang paalala na ang katutubong dunong at diwa ng kalikasan ay hindi kailanman lubusang mapapasuko ng paniniil. Ang kanyang espiritu ay patuloy na nabubuhay sa bawat dahon at ugat ng kagubatan. At yan nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Kung nagustuhan ninyo ang alamat na ito, huwag kalimutang suportahan ang ating munting kwentuhan. Mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa susunod pa nating mga kwento ng kababalaghan. Hanggang sa muli, sa ilalim ng maliwanag na buwan.